Pawisan na binitbit ng binatang si Baron ang isang timba na naglalaman ng mga isdang nahuli niya sa dagat. Si Baron ay isa lamang sa napakaraming mangingisda sa maliit na bayan ng San Vicente. Bata pa lamang siya ay tinuruan na siya ng kanyang tatay na mangisda. At dahil hindi nakatapos ng pag-aaral, ipinagpatuloy na niya ang trabahong yon upang mabuhay. Sa paglalakad ni Baron patungo sa palengke, ay nakasalubong niya ang matalik niyang kaibigan na si Budoy. Malaki ang ngiti ni Budoy na parang tumama ito ng jackpot sa loto habang bitbit ang isang plastik na may nakaprint na pangalan ng mayor ng kanilang bayan na si Mayor Ramil. Aba! At sa mo naman ninakaw yung dala mo, Budoy, ha? Hoy Baron, bunganga mo naman, pambira ka. Baka mamaya may makarinig sa'yo eh. Isipin pa na ninakaw ko nga to. Nagbagong buhay na to, Oits, no? Ang dami mo na kagad sinabi. Ano ba talaga yung dala mo? Parang ang saya-saya mo, ah. Grocery to, tol. May dilata, noodles, tsaka bigas. Galing kay Mayor Ramil. Namigay siya ng grocery kanina sa may covered court eh. Sayang kasi hindi ka nakakuha. Malaki talaga ang puso ni Mayor Ramil sa mga kagaya nating mahihirap, tol. Parang buwan-buwan eh, namimigay siya ng kung ano-ano. Tama ka naman dun, Budoy. Mabait nga si Mayor Ramil. At hindi ko yan itatanggi. Pero sana naman, mas pagtuunan din niya ng pansin ng mga patayan dito sa atin. Abay, kada linggo, may bagong nawawala. Nung isang buwan lang, natagpuan yung katawan ni Mang Isko sa may tabing ilog na gutay-gutay na parang nilapa ng mabangis na hayop. Tapos yung anak naman ni Aling Marta na si Junjun, abay bigla na lamang nawala. Hanggang ngayon, hindi pa rin nakikita. Siguro naman kumikilos naman si Mayor pagdating sa bagay na yan. Alam mo namang hindi madaling hulihin yung kriminal na yun eh. Tapos may chismis pa na aswang nga daw ang pumapatay dito sa San Vicente. Ano? Aswang? Budoy, hindi totoong aswang. Tao ang pumapatay dito sa bayan natin at kailangan mahuli na siya bago pa tayo maubos dito. Ano ka ba naman, Baron? Pambira ka, totoong aswang, tol. Kung totoo ang aswang, nasaan ang ebidensya na may aswang nga dito sa San Vicente? Alam mo, Budoy, pakiramdam ko kasi tinatakpan lang ni Mayor Ramil ang totoong problema ng bayan natin sa pamamagitan ng pamimigay niya ng tulong sa mga tao. Anong gusto mong gawin niya? Aba, syempre. Di, paimbestiga niya na mas mabuti sa mga pulis ang patayan dito sa atin. Hindi pwedeng linggo-linggo may nawawala o hindi naman kaya natatagpo ang bangkay. Sa bagay, may punto ka naman. Pero ako, hanggat nakakakuha ko ng tulong mula kay Mayor, ay ayos na ako ron. O paano, tol? Uuwi ko na muna tong grocery ko, ah. O sige. Ako naman, pupunta pa ako sa palengke. Ibibenta ko pa kasi itong mga nahuli ko. Nagpatuloy na sa paglalakad si Baron. Mabigat ang dibdib niya dahil sa halos linggo-linggong patayan sa lugar nila. Alam niya na dapat na yung mahinto at tanging ang mayor lang nila ang may kakayahan na gawin yon. Dahil noong panahon ng kampanya ay nangako ito na magiging ligtas ang San Vicente sa pamumuno nito. Mag-isa na lang sa buhay si Baron dahil parehas ng pumanaw ang kanyang mga magulang. Ang kanyang dalawang nakatatandang kapatid ay may kanya-kanya ng pamilya at matagal na hindi niya nakikita ang mga yon. Sa edad na 23, siya na lang ang natira sa bahay na itinayo ng kanyang ama. Noon ay walang takot at kaba ang mga naninirahan sa San Vicente. Kaya masakit para kay Baron nang magsimulang may matagpuan na bangkay ng tao sa lugar nila. Ang dating tahimik at ligtas na bayan nila ay hindi na kagaya ng dati. Halos linggo-linggo ay may natatagpo ang bangkay. Iba't iba ang biktima. May matatanda, may mga bata, may lalaki at may babae, at pare-parehong kalunos-lunos ang paraan ng pagpatay sa mga yon. Minsan ay walang lamang loob,
Kung minsan naman ay parang nilapa ng isang napakabangis na hayop. At sa bawat gabi na lumilipas, pakiramdam ni Baron ay unti-unting lumalapit sa kanya ang panganib. Minsan, hindi niya maiwasang magtanong sa kanyang sarili na paano kung isang araw ay siya naman ang matagpo ang patay. Kahit mag-isa na lang siya sa buhay, ay ayaw pa niyang mamatay dahil marami pa siyang pangarap at isa sa pangarap niya ay ang bumuo ng sarili niyang pamilya. Matapos na maibenta sa palengke ni Baron ang mga nahuli niya, ay naglakad na siya pauwi. May ngiti sa labi na binibilang niya ang perang kinita niya sa araw na yon. Nakatuon ang isip niya sa pagbibilang ng pera, kaya hindi niya namalayan na nasa gitna na pala siya ng kalsada. Pagliko niya sa isang kanto, isang malakas na bumusina ang gumulat sa kanya. Umangat ang mukha niya at isang itim na SUV ang nakita niyang nasa kanyang unahan. Nanlaki ang mga mata ni Baron at sa sobrang gulat niya ay nawalan siya ng balanse at natumba siya sa mabatong kalsada. Halos kasabay ng pagbagsak niya ang biglang pagpreno ng sasakyan. Mula sa sasakyan ay bumaba ang isang matangkad na lalaki at nagulat si Baron nang malaman niya na si Mayor Ramilion. Matikas ang tindig ng Mayor. Makinis ang kutis nito at mas bata itong tignan sa edad nito. Nakasuot ito ng mamahaling polo at pantalon. Ang suot-suot nitong relo ay mukhang mas mahal pa sa kabuuang kinikita ni Baron sa isang taon. Lumapit si Mayor Ramil kay Baron. Inilahad nito ang isa nitong kamay. Nahiya pang abutin yun ni Baron dahil madumi ang kanyang palad. Ngunit hindi inalis ng Mayor ang pagkakalahad ng kamay nito. Kaya naman, napilitan si Baron na abutin na yon. Tinulungan siya nitong makatayo. Ayos ka lang ba? Nasaktan ka ba, boy? Baka kailangan kitang dalhin sa ospital. Hindi na po, Mayor. Nagulat lang po ako kaya po ako natumba. Sigurado ka ba? Opo. Huwag po kayong mag-alala. Ayos lang po ako talaga, Mayor. Pasensya ka na. Hindi kita kagad napansin eh. Nako, Mayor, ang totoo po niyan, ako po may kasalanan eh. Nasa gitna po kasi ako ng daan tapos hindi pa po ako nakatingin sa nilalakaran ko. Tumango si Mayor Ramil habang bakas pa rin sa mukha nito ang pag-aalala. Oo nga pala iyo. Nabigyan ka ba kanina ng grocery sa covered court? Hindi po, Mayor. Nasa dagat po kasi ako kanina eh, nangingisda po ako. Ngumiti ang alkalde at bumalik sa sasakyan nito. May kinuha itong 2 plastic na punong-puno ng grocery. Iniabot nito ang mga yon kay Baron. Buti na lang at may natira pa. O sige, sa'yo na mga ito. Nag-aalangan man ay tinanggap pa rin ni Baron ang inaabot ni Mayor Ramil. Nako, maraming salamat po, Mayor Ramil. Malaking tulong po ito para sa akin. Wala yun. O paano, mag-iingat ka palagi ha. Kailangan ko nang umalis. Kung sakali na may sumakit sa'yo, huwag kang mahihiyang magpunta sa bahay ko. Ngumiti si Mayor Ramil bago bumalik sa sasakyan nito. Hindi nagtagal ay umandar na yon palayo kay Baron. Pinanood lang ni Baron ang papalayong sasakyan. Aminado siya na malaki ang puso ni Mayor Ramil sa mahihirap. Pero sa kabila ng lahat, hindi maintindihan ni Baron kung bakit parang mabigat ang loob niya sa kanilang mayor, lalo na kapag nakikita niya ito. Pakiramdam niya ay merong kung anong itinatago si Mayor na hindi naman niya matukoy kung ano. Isang umaga, bumaba si Baron sa bangka niya at itinali yun sa isang puno ng nyog na malapit sa pangpang. Kinuha niya ang isang timba kung saan nakalagay ang mga nahuli niyang isda. Maglalakad na sana siya pauwi nang mapansin niya
ang hindi pangkaraniwang dami ng mga tao na nagkukumpulan sa hindi kalayuan. Napakunot ang noo niya at lumapit. Sa dami ng taong nagkakagulo, ay hindi makasingit si Baron para makita kung anong pinagkakaguluhan ng mga tao. Hanggang sa nakita niya ang kaibigan niyang si Budoy, kaya nilapitan niya ito upang mag-usisa. Budoy! Budoy! Ano nangyari? Bakit ang daming tao rito? May bangkay na namang natagpuan. Asawa ni Aling Sonia. Ano? Si Mang Lando? Sino pa ba? Si Mang Lando lang naman ang asawa ni Aling Sonia, di ba? Pambihira tong taong to. Patay na nga yung tao, gagawa ka pa ng chismis, ha? Sira ulo! Gusto ko makita yung bangkay ni Mang Lando. Kaya lang, ang daming tao eh. Ang hirap makisiksik. Wag na. Sigurado akong hindi mo kakayanin, pare. Ang lala ng lagay niya. Saglit lang naman eh. Sisilipin ko lang, sige na. Napabuntong hininga si Budoy, pero hindi na nito napigilan si Baron. Iniwan niya si Budoy at muling sinubukang sumiksik sa mga tao. Pinilit niyang makalapit sa gitna. Makalipas ang ilang sandali, ay nakarating na si Baron sa gitna at doon niya nakita ang katawan ni Mang Lando na nakahandusay sa buhangin. Nakalabas ang bituka nito na tila marahas na hinila mula sa loob ng tiyan nito. Butas ang dibdib at wala na ang puso. Ang sariwa nitong dugo ay humalo na rin sa buhangin. Sumikip ang dibdib ni Baron sa nakita. Umikot ang kanyang paningin at biglang sumama ang kanyang pakiramdam. Mabilis siyang tumalikod at tumakbo palayo mula sa kumpulan ng mga tao. Pagdating niya sa isang bahagi ng dalampasigan, ay yumuko siya at sumuka. Lumapit si Budoy at tinapik-tapik sa likod ang kaibigang si Baron na patuloy sa pagsusuka. Yan! Sabi ko kasi sa iyo, hindi mo kakayanin eh. Ang kulit mo rin kasi. Habol pa rin ni Baron ang hininga habang sinusubukang burahin sa isip ang kakilakilabot na itsura ng bangkay. Ngunit kahit na anong gawin niya, malinaw pa rin sa kanyang isipan ang dugoang katawan ni Mang Lando. Matapos yun, ay naglakad na si Baron patungo sa palengke. Nakatulala siya at paulit-ulit na pumapasok sa isip niya ang itsura ng bangkay ni Mang Lando. Sa dami na natatagpo ang bangkay sa San Vicente, ay yun ang unang beses na nakakita siya ng biktima ng patayan sa lugar nila. Sa tabi ni Baron ay naroon si Budoy na panay ang buntong hininga. Yan ang napapala ng hindi marunong makinig. Alam ko kasing mahina ang sikmura mo sa ganun, kaya nga sabi ko, huwag mo nang tignan eh. Kaya nga nagsisisi na ako na hindi ako nakinig sa'yo. Sigurado ko na ilang gabi ko mamapanaginipan yung bangkay ni Mang Lando. Napailing si Budoy. Kasalanan mo rin kasi. Pinigilan na kita, pero tigas-tigas ng ulo mo. Ako nga, sanay na makakita ng patay pero parang yun na ang pinakabrutal na nakita ko eh. Dapat lang talaga kumilos na si Mayor Ramil para mahuli na ang salarin. Hindi na normal yan nangyayari dito sa San Vicente, Budoy. Tama ka, sana nga. Ang tanong, may magagawa ba si Mayor? Kahit nga mga pulis, ni anino nang pumapatay, ay hindi nila makita-kita. Nagpatuloy ang dalawa sa paglalakad at pareho silang hindi mapakali sa bigat ng sitwasyon sa kanilang bayan. Isang gabi, tahimik na naghahanda si Baron ng kanyang mga gamit sa pangingisda. Bilog ang buwan, kaya alam niyang mas marami siyang mahuhuling isda. Sinuri niya ang kanyang mga lambat at siniguradong maayos yun at walang buhol. Bago umalis, ay kinuha ni Baron ang itak na nakasabit sa dingding ng kanyang maliit na bahay. Dahil sa sunod-sunod na patayan sa San Vicente, ay hindi na siya maaaring magtiwala na ligtas siya kahit saan. Kaya mabuti nang may panlaban siya kung sakali. Isinuksok niya ang itak sa kaluban na nasa bewang niya
bago tuluyang lumabas ng bahay. Sa ilalim ng maliwanag na sinag ng buwan ay nagsimulang maglakad si Baron patungo sa tabing dagat. Napakatahimik ng paligid at lahat ng bahay ay sarado na. Malamig ang simoy ng hangin, pero may kung anong bigat sa kanyang dibdib na hindi niya maipaliwanag. Sa kalagitnaan ng kanyang paglalakad ay napansin niyang may isang anino na gumagalaw sa hindi kalayuan. Huminto siya sa paglalakad at pilit na inaninag kung sino ang may-ari ng aninong yon, hanggang sa nakita niya ang isang lalaking naglalakad ng mag-isa patungo sa gubat. Napakunot siya ng noo nang mapagtantong si Mayor Ramil ang lalaking yon. Hala! Si Mayor Ramil yun ah! Ano kayang gagawin niya sa gubat ng ganitong oras? Hindi alam ni Baron kung bakit, pero may kung anong nagtulak sa kanya na sundan si Mayor Ramil. Maingat ang mga hakbang niya. Manaka-naka siyang humihinto at nagtatago sa likod ng puno sa tuwing hihinto si Mayor Ramil. Habang tumatagal ang pagsunod ni Baron kay Mayor Ramil, ay mas lalong lumalakas ang kabog ng dibdib niya. Nang sandaling yon, ay nagkaroon siya ng kutob na may gagawin doon si Mayor na isang bagay na ayaw nitong makita ng iba. Napahawak si Baron sa puluhan ng kanyang itak para kung sakaling kailanganin niyang gamitin yon, ay handa siya. Makalipas ang ilang minuto, ay tuluyan ng huminto si Mayor Ramil sa paglalakad. Tumayo ito sa isang bahagi ng gubat na halos walang puno. Nagtago si Baron sa likod ng isang malaking puno at pinagmasdan si Mayor Ramil habang pilit niyang inuunawa kung ano ang gagawin nito roon. Nagulat si Baron nang isa-isang hinubad ni Mayor Ramil ang suot nitong damit. Inuna nito ang itim na polo. Sunod naman ang sapatos at pantalon, hanggang sa wala ng saplot na natira sa katawan nito. Marahang itinaas ni Mayor Ramil ang kamay nito. Dumi pa ito habang nasisinagan ito ng liwanag ng buwan. Nanlamig ng gusto si Baron nang makita niya na unti-unting nagbago ang anyo ni Mayor Ramil. Bahagyang lumaki ang katawan nito at tinubuan ng makapal at matigas na itim na balahibo. Humaba ang mga kuko nito. Ang mga ngipin nito ay naging matutulis. Lumapad ang bibig nito at sa isang iglap ay naging aswang si Mayor Ramil. Napatakip ng bibig si Baron habang pigil ang sarili sa pagsigaw. Biglang napalingon si Mayor Ramil. Dumiretso ang mga mata nito sa pinagtataguan ni Baron na parabang naramdaman nito ang kanyang presensya. Muntik nang matumba si Baron sa kanyang kinatatayuan. Mabilis siyang tumalikod at tumakbo. Hindi na niya inisip kung maingay ang kanyang mga yapak sa lupa. Ang mahalaga ay makalayo siya sa lugar na yon. Hindi siya lumingon at hindi siya huminto. Ang tanging nasa utak niya ay kung paano makakarating ng ligtas sa kanyang bahay. Nang marating niya ang kanyang bahay, ay agad niyang isinarado ang pinto matapos niyang makapasok doon. Hingal na hingal siyang napaupo sa isang sulok habang hawak pa rin ang kanyang itak. Pakiramdam niya ay nasundan siya ni Mayor Ramil. Pakiramdam niya ay nasa labas lamang ng kanyang bahay ang aswang. Magdamag nagising si Baron. Nanatili siya sa isang sulok at hindi niya binibitiwan ang hawak niyang itak. Kahit na anong pilit niyang ipikit ang kanyang mga mata, ay hindi niya magawang burahin sa isipan niya ang nakita niya sa gubat. Doon niya napagtanto na totoo nga ang sinabi ni Budoy, na totoo ang mga aswang at ang nakakatakot pa ay ang mismong mayor nila, ang aswang. Hindi na namalayan pa ni Baron ang paglipas ng mga oras. Nakita na lang niya na unti-unti nang kumakalat ang liwanag sa labas. Hanggang sa napapitlag siya nang makarinig siya ng magkakasunod na katok sa kanyang pinto.
Tumayo siya at binuksan ang pinto. Agad niyang pinagsisihan kung bakit niya binuksan ang pinto dahil nakita niya na nakatayo sa harapan ng pinto si Mayor Ramil. Nanlalamig siyang napaatras. Magandang umaga. Pwede ba akong pumasok? Hindi pwede. Hindi ka pwedeng pumasok. Diyan ka lang. Nagtatanong lang ako. Baron ang pangalan mo, hindi ba? Alam ko rin na may dalawa kang kapatid. Nakatira sila sa ibang bayan na hindi naman kalayuan mula rito sa San Vicente. Bakit mo sinasabi mga yan? Wala lang. Gusto ko lang ipaalam sa'yo kung ano ang kaya kong gawin sa oras na magsalita ka. Napakuyom ng kamao si Baron. Hindi ko alam ang sinasabi mo. Wala akong alam. Huwag ka nang magmaang-maangan pa. Alam kong nakita mo kagabi sa gubat. Alam kong alam mo kung ano ko. Baron, gusto ko lang sabihin sa'yo na sa oras na may makaalam ng lihim ko, ay uunahin kong patayin ang dalawang kapatid mo. Saka kita isusunod. Huwag mong gagalawin ang mga kapatid ko. Huwag mo silang idadamay. Ngumisi lang si Mayor Ramil. Hindi man lang ito natinag sa galit ni Baron. Walang masamang mangyayari sa kanila kung ititikom mo yung bibig mo. Walang hiya ka. Sigurado ako na ikaw ang pumapatay sa mga tao dito sa lugar natin. Kaya ka palaging tumutulong sa mahihirap, ano? Para pagtakpan mo mga pagpatay mo. Tumingin lang si Mayor Ramil sa kanya, saka malumanay na tumawa. Alam mo na mangyayari kung magsasalita ka. Isang huling tingin ang ibinigay ng mayor bago ito naglakad palayo. Naiwan si Baron sa pintuan na nanlalamig at nanginginig sa takot. Sinundan ng tingin ni Baron si Mayor Ramil na natili siyang nakatayo sa may pintuan. Nangangatal pa rin ang kanyang kamay habang hawak ang itak. Hanggang sa nakita ni Baron si Budoy na naglalakad papunta sa bahay niya. Nakasalubong pa nito si Mayor at bumati pa ito. Magiliw namang ngumiti si Mayor Ramil na parabang sanay na itong magpanggap bilang isang mabuting tao. Nagpatuloy sa paglalakad si Budoy hanggang sa nasa harapan na ito ni Baron. Oh pare, anong ginagawa dito ni Mayor Ramil? Ang aga niya. Hindi sumagot si Baron. Nakatulala lang siya habang nakatitig sa kawalan. Hoy! Hoy, Baron! Maraang tinapik ni Budoy ang balikat niya, dahilan para mapapitlag si Baron at bumalik ang kanyang kamalayan. Tinatanong kita, anong ginagawa dito ni Mayor Ramil ng ganito kaaga? Mabilis niyang itinago ang nerbiyos at pilit na nag-isip ng isasagot. Hindi niya maaaring sabihin ang totoo. Hindi niya maaaring ipahamak ang kanyang mga kapatid. Wala. Tinanong lang niya ako kung may maibibenta ba akong isda. Ganun ba? Mukhang magiging suki mo na yata si Mayor Ramil ah. Maganda yan. Balita ko, galante raw yun magbayad eh. Ay, oo nga pala. May natira pa ba sa huli mo kagabi? Bibili sana ako eh. Wala. Hindi ako nakapanghuli kagabi. Bakit naman? Masama ang pakiramdam ko. Kaya nagpahinga na lang muna ako. Ay, sayang naman. Makakamura sana ako kung sa'yo ako bibili. Ang laki kasi ng patong kapag sa palengke na bumili. Budoy, pasensya na, kailangan ko pa magpahingi. Mawalang galang na pero baka pwedeng umalis ka na muna. Napakamot si Budoy sa likod ng ulo, saka umalis. Matapos yun, ay isinarado na ni Baron ang kanyang pinto. Isang malalim na paghinga ang pinakawalan niya at nanghihina siyang napaupo. Nang sandaling yun, ay labis ang naging pagsisisi niya kung bakit pa niya sinundan si Mayor Ramil kagabi. Naisip niya na kung hindi niya nalaman ang sekreto nito, ay hindi magkakaroon ng banta sa buhay niya at sa buhay ng mga kapatid niya.
At dahil hindi na niya mababawi ang nalaman niya, ay wala na siyang magagawa, kundi ang manahimik. Maghapon na balisa si Baron. Hindi siya mapakali, at kahit ang kumain ay hindi niya magawa. Paulit-ulit niyang iniisip ang banta ni Mayor. Ngunit kahit pa sinabi ng Mayor na hindi siya gagalawin ito, basta manahimik lang siya, ay alam niya na hindi siya dapat magtiwala dito. Kung nagagawa nitong pumatay ng napakaraming tao, ay hindi malabo na patayin din siya nito dahil alam niya ang sikreto nito. At lalo pang tumindi ang takot ni Baron pagsapit ng gabi. Pakiramdam niya, anumang sandali ay darating si Mayor Ramil para patahimikin siya. Ay, hindi ako pwedeng manatili rito. Kailangan kong umalis at magtago pansamantala. Agad niyang kinuha ang isang lumang bag sa ilalim ng kanyang papag at nagmamadali siyang nag-impake ng konting damit. Wala man siyang tiyak na pupuntahan. Ang tanging nasa isip niya ay kailangan niyang makalayo sa San Vicente bago pa mahuli ang lahat. Isinukbit niya ang bag sa balikat at mabilis na lumapit sa pinto. Tumigil siya saglit at huminga ng malalim. Matapos yun, ay binuksan niya na ang pinto, ngunit napasigaw siya sa gulat nang makita na naroon si Budoy at nakataas ang isang kamay na aktong kakatok. Sa isang kamay nito ay may hawak itong mangkok na may umuusok na sabaw. Wow! Hani, pagulat na gulat ah! Pambihira ka! Nakakagulat ka kasi! Akala ko aswang ka eh! OA naman ito! Ang sakit mo magsalita ah! Ano bang ginagawa mo kasi dito? Dadalang kita ng sabaw. Di ba sabi mo kanina masama ang pakiramdam mo? Nagluto kasi si nanay ng sinabawang isda. Tapos naalala kita. O di ba? Ang bait-bait kong kaibigan? Napatingin si Budoy sa bag na nakasabit sa isang balikat ni Baron at kumunot ang noo nito. Aba? Teka. Saan ka pupunta? Bakit may dala kayatang bag? Hindi ko pa alam, Budoy. Pero kailangan ko makalayo dito sa San Vicente. Ha? Abay, bakit naman? Basta. Saka ko na lang ipapaliwanag sa'yo kapag maayos na ang lahat. Bay, sandali lang. May nagawa ka bang kasalanan? Nagnakaw ka ba? May pinatay ka ba? Ano? Sabihin mo sa akin. Wala nga. Mas mabuti nang wala kang alam para ligtas ka. Pambihira naman to. Ano ba nangyayari? Ang gulo mo naman eh. Hindi kita maintindihan. Tol, may problema ba? Basta, ang kulit mo naman eh. Huwag ka na muna magtanong. Kailangan ko nang umalis. Ay, nako. Sige na nga. Mukhang di naman kita mapipilit na magsalita eh. Pero paano to sabaw? Sayang naman to. Napatingin si Baron sa mangkok na hawak ni Budoy. Ayaw niyang sumama ang loob nito kapag hindi niya tinanggap ang sabaw. Walang sabi-sabi na kinuha niya ang mangkok at diretsong ininom ang sabaw kahit mainit yon. Napapikit siya at naluwa habang dumadaloy ang mainit na sabaw sa kanyang lalamunan. Nang maubos ang sabaw, ay ibinalik niya ang mangkok kay Budoy. Lumabas na si Baron ng bahay at isinarado ang pinto. Tinapik niya sa balikat si Budoy. Mabilis siya naglakad palayo at hindi na lumingon pa. Mabilis na naglakad si Baron at kulang na lang ay tumakbo na siya. Nang makarating siya sa parte ng San Vicente na wala ng kabayan, ay may naramdaman siya na parang may mga matang nagmamasid sa kanya. Mas lumamig ang hangin na nagdulot ng pagtaas ng mga balahibo niya sa magkabila ang braso. Dahil doon ay mas binilisan niya ang kanyang paghakbang. Ang bihira naman oh! Bakit kasi gabi pa ako umalis eh? Alam ni Baron na sa sandaling yon ay malayo pa ang lalakarin niya para makarating sa highway. Kailangan niyang makarating doon ng mabilis para makasakay ng bus o ng jeep. Ngunit bigla siyang napahinto dahil sa likod niya ay may narinig siyang mahinang kaluskos. Mabilis na hinugot ni Baron ng itak na nakasukbit sa tagiliran niya. Huminga siya ng malalim at mabilis na bumaling sa likod niya.
Nanlaki ang mga mata niya nang makita si Mayor Ramil na nasaan yung aswang. Nanlilisik ang mga mata nito habang nakatayo, ilang di pa lamang ang layo sa kanya. Sa tingin mo ba ay makakatakas ka sa akin? Kailangan kitang patayin bago mo pa sabihin sa iba ang sikreto ko. Huwag kang lalapit! May itak ako rito! Tatagain talaga kita! Hindi ako natatakot sa'yo! Hindi natatakot? Nagpapatawa ka ba? Halos maihi ka na nga sa kinatatayuan mo ngayon. Nang magsimulang humakbang si Mayor Ramil palapit kay Baron, ay dun niya na naisipang tumakbo. Inalis niya ang bag na nakasabit sa balikat dahil magiging pabigat yun sa kanyang pagtakas. Mas pinili niyang tumakbo sa talahiban na nasa gilid ng daan dahil naisip niya na maaari siyang makapagtago roon. Makalipas ang ilang minutong pagtakbo, ay mabilis na lumingon si Baron sa likuran at nakita niya na nakasunod pa rin sa kanya ang aswang. "Tulungan niyo ako! Tulungan niyo ako! May aswang! Saklolo!" Kahit alam ni Baron na walang makakarinig sa kanya, ay sumigaw siya ng sumigaw. Patuloy sa pagtakbo si Baron sa gitna ng talahiban. Naramdaman niya ang paghiwa ng matalas sa talahib sa iba't ibang parte ng kanyang katawan. Pero dahil alam niya na masigit pa roon ang sugat na makukuha niya, sa oras na maabutan siya ni Mayor Ramil, ay hindi niya yon ininda. Ngunit makalipas lamang ang ilang minutong pagtakbo, ay biglang napahinto si Baron nang bumulaga sa harapan niya ang isang napakataas na bangin. Muntik pa siyang mahulog doon, pero mabuti na lamang at nagawa niyang ibalanse ang sariling katawan. Sa ibaba ng bangin ay may batuhan at dagat na may malakas na alon. Alam niya na kung hindi agad siya nakahinto sa pagtakbo at nahulog siya ron, ay sigurado na ang kanyang kamatayan. Mabilis na lumingon si Baron para tumakbo sa ibang direksyon, pero hindi niya na nagawang makagalaw dahil nakita niya ang aswang na nakatayo malapit sa kanya. Wala ka na mapupuntahan, kundi ang kamatayan. At dalawa lang ang pagpipilian mo. Ang mamatay sa mga kamay ko, o ang mamatay mula sa pagtalon sa bangin na nasa likuran mo. Hayop ka! Mas pipiliin ko pa mamatay sa bangin na to kaysa ang mamatay sa kamay mo, gaya ng mga taong pinatay mo! Hindi na nag-isip pa si Baron. Agad siyang tumalon sa napakataas na bangin na yon at naramdaman niya ang pagsalubong ng malamig na hangin habang mabilis siyang bumubulusok pa ibaba. Malakas na tumama ang katawan niya sa tubig, kasunod ng malakas na pagtama ng likod ng ulo niya sa isang bato. Sa isang iglap ay nawalan ng ulirat si Baron at mabilis ang naging pagyakap ng kadiliman sa kanya. Maraang ibinukas ni Baron ang kanyang mga mata nang bumalik ang kanyang ulirat. Masakit ang buong katawan niya na para bang binugbog siya ng paulit-ulit. Ang unang bumungad sa kanya ay ang bubong na yari sa pawid. Naramdaman niya ang mataas na papag kung saan siya nakahiga. May kakaibang amoy ang paligid. Amoy ng usok ng sinusunog na tuyong dahon na hinaluan ng halimuyak ng insenso. Meron din siyang nakikitang usok sa paligid niya. Paglingon niya sa kaliwa, ay doon niya nakita ang isang matandang lalaki sa tabi ng papag. Nakapikit ito habang may hawak na mangkok na umuusok. Umuusal din ito ng mga salitang hindi naiintindihan ni Baron. "Manong, kayo po ba si San Pedro? Nasa langit na po ba ako?" Biglang dumilat ang matanda at tumigil sa pag-usal ng dasal. Magpasalamat ka! Dahil hindi ako si San Pedro. Ibig sabihin ay buhay ka pa. Inilapag ng matandang lalaki ang mangkok at tumingin kay Baron. Ano ba nangyari sa iyo, iyo?
Kagabi ay natagpuan kitang palutang-lutang sa dagat. Ang buong akala ko nga ay patay ka na. Manong, may aswang po na humahabol sa akin eh. Wala na po akong ibang nagawa kundi ang tumalon sa bangin. Maraming salamat po sa pagliligtas niyo sa akin. Akala ko po talaga'y katapusan ko na kagabi. Manong, sino ho pala kayo? Tawagin mo na lamang akong Densyo. Ikaw, anong pangalan mo? Baron. Ako po si Baron. Tama ba narinig ko? Isang aswang ang umabol sa'yo? Opo. Mas pinili ko na lang pong tumalon sa bangin kaysa mamatay po ako sa kamay ng aswang na yun. Kapag nakabawi ka na ng lakas, ay ihatid kita sa bahay mo. Sigurado ko na nag-aalala na ang pamilya mo sa'yo. Mabilis na umiling si Baron habang bakas sa mukha niya ang takot. Hindi po ako maaaring bumalik sa bahay ko. Kilala na po ako ng aswang eh. Kapag nalaman po niyang buhay ako, sigurado pong babalikan niya ako. Saglit na pinagmasdan ni Mang Densyo si Baron. Matapos ang ilang sandali, ay tumango ito. Kung ganon, maaari kang manatili rito hanggang gusto mo. Kung sa tingin mo ay mas ligtas ka rito, hindi kita pipigilan na dito manirahan. Maraming salamat po, Mang Densyo. Hulog po kayo ng langit para sa akin. Labis ang ginhawang naramdaman ni Baron ng mga sandaling yon. Kahit papano, alam niyang may ligtas siyang matutuluyan. Ngunit ang hindi niya alam ay kung hanggang kailan siya magiging ligtas, lalo na't buhay pa rin si Mayor Ramil. Sa unang araw ni Baron sa bahay ni Mang Densyo, ay nalaman niya na nakatira ang matanda sa maliit na isla na may kalayuan sa San Vicente. Makalipas ang ilang araw, ay medyo nakabawi na siya ng kanyang lakas. Tila nagkataon na ang taong nagligtas sa kanya ay may kaalaman sa panggagamot, kaya kahit paano ay naging mabilis naman ang paghilom ng sugat niya sa ulo. Nang lumakas na ang katawan ni Baron, ay tumulong siya kay Mang Densyo sa pangingisda. Ayaw niyang maging pabigat sa matanda, lalo pat ito ang nagligtas sa kanyang buhay. Kung hindi siya nito nakita sa dagat, malamang ay patay na siya. Tuwing umaga, ay sumasama si Baron kay Mang Densyo sa pangingisda. Siya ang naghahagis ng lambat at matyaga silang nag-aabang ng huli. Isang gabi, magkasalo sa hapunan sina Baron at Mang Densyo. Biglang natigilan si Baron sa pagkain nang bigla siyang may naalala. Oh, Baron, bigla ka yatang natulala dyan. May iniisip ka ba? Meron po, Mang Densyo. Iniisip ko po ang mga tao sa lugar namin. Yung aswang po kasi doon ay halos linggo-linggo pong pumapatay ng mga tao. Hindi ko po maiwasang mag-alala dahil alam ko po na hanggang ngayon ay nambibiktima pa rin po siya ng mga inosenteng buhay. At ang nakakalungkot pa po, ang aswang na yun ay pinagkakatiwalaan at nirerespeto ng mga tao sa amin. Wala silang kaalam-alam na ang taong yun ang kumukuha ng buhay sa lugar namin. Tumiim ang bagang ni Baron nang maalala si Mayor Ramil. Doon niya napagtanto na may dahilan pala talaga kung bakit mabigat ang loob niya sa kanilang mayor. Ang ibig mo bang sabihin ay kilala mo kung sino ang aswang sa lugar nyo? Opo, tama po kayo, Mang Densyo. Kilalang-kilala ko po siya. Kaya niya po ako gustong patayin dahil nalaman ko po ang sikreto niya. Mang Densyo, gusto ko pong tulungan ng mga tao sa amin. Gusto kong patayin ang aswang na yon. Pero paano? Wala akong kakayahan upang labanan siya. Kahit ka ang sarili ko, hindi ko na ipagtanggol sa kanya. Tumahimik si Mang Densyo at napansin ni Baron na makahulugan ang tingin na itinapon nito sa kanya. Ngunit hindi na yon pinansin ni Baron. Inabot niya ang baso at uminom ng tubig. Bumalik siya sa pagkain at pilit na isinantabi ang mga bumabagabag sa kanyang isipan. Isang umaga, abala si Baron sa pagsisibak ng kahoy sa harapan ng kubo ni Mang Densyo.
Habang nakatuon siya sa kanyang ginagawa, ay sandali siyang huminto nang marinig ang boses ni Mang Densyo. Baron! Baron, sandali lang, pumarinig ka muna! May kailangan lamang ako sabihin sa iyo. Pinunasan ni Baron ang pawis sa kanyang noo gamit ang bisig at saka ibinaba ang palakol. Naglakad siya papasok ng kubo habang nagtataka kung ano ang sasabihin sa kanya ni Mang Densyo. Manong, ano po sasabihin niyo? Hindi sumagot si Mang Densyo kagad. Sa halip ay itinaas nito ang isang kamay upang ipakita ang isang kwintas na may palawit na itim na bato na hugis bilog. Napatitig si Baron sa kwintas at tila may kung anong enerhiya ang kwintas na humihila sa kanya. Teka Manong, ano po yan? Ito ay isang mutya. Isang napakabihirang mutya ng pusit. Ibinigay ito sa akin ng lolo ko nung binata pa ako. Pero bakit niyo po ipinapakita sa akin? Kagabi, habang nag-uusap tayong dalawa, ay naramdaman ko matindi mong kagustuhang tulungan ng mga kababayan mo. Alam kong gusto mo talagang gawin yon, pero natatakot ka kasi alam mo sa sarili mo na wala kang laban sa aswang. Kaya gusto kong ipagkatiwala sa iyo, mutyang ito. Maaari mo itong gamitin upang labanan ang aswang na naghahasik ng lagim sa bayan ninyo. Napakurap si Baron. Hindi siya makapaniwala sa sinabing yun ng matanda. Manong, paano ko po magagamit ang mutya para labanan po ang aswang? Ang sino mang nagmamayari ng mutya ng pusit ay magkakaroon ng kakaibang bilis at lakas. Lahat ng sandatang hawakan mo ay magiging epektibo laban sa aswang. Pero may isa pa ako natuklasan na kakayahan ng mutyang ito. Kaya nitong buhayin ang isang tato sa katawan ng may-ari nito. Kayang buhayin ng tato? Ano pong ibig niyong sabihin? Totoo na mabubuhay po ang tato? Kung papayag ka, lalagyan ko ng mga tato ang katawan mo. Ang mga tato na yon ay hindi lamang palamuti, kundi may taglay na kapangyarihan ng mga yon na kayang gisingin ang mutya ng pusit. Magiging sandata mo ang mga tato na yon sa iyong pakikipaglaban. Bakit hindi na lang po kayong gumamit ng mutya na yan? Kung bata-bata pa siguro ako, maaari pa. Pero wala na. Matanda na ako ngayon, Baron. Baka hindi na kayanin ng katawan ko kapangyarihan ng mutya at baka ikapahama ko pa yon. Muling napatitig si Baron sa mutya at malalim siyang nag-isip. Kahit hindi pa niya nahahawakan ng mutya, ay ramdam na niya ang kakaibang lakas at kapangyarihan nito. Nang sandaling yon, ay bumalik sa alaala ni Baron ang mga inosenteng buhay na kinitil ni Mayor Ramil. Naalala niya ang pag-iyak at pagluluksa ng mga naulilang pamilya at ang takot na gabi-gabing bumabalot sa San Vicente. Hindi nagtagal ay tumiim ang bagang niya at isang desisyon ang nabuo sa kanyang isip. Manong, kung yan lang po ang tanging paraan para magkaroon ako ng laban sa aswang, ay pumapayag na po ako. Mang Densyo, sige po, gagawin ko. Sigurado ka na ba sa desisyon mo? Hindi ito sa pilitan at ang gusto ko ay bukal sa kalooban mo ang pagpayag mo. Opo, Mang Densyo, sigurado po ako. Ngumiti si Mang Densyo at sa mga mata nito ay nakita ni Baron ang labis na kasiyahan nito sa kanyang desisyon. Nang sumunod na araw, ay agad na sinimulan ni na Baron at Mang Densyo ang paglalagay ng tato sa katawan ni Baron. Nakahiga si Baron sa isang banig sa sahig at wala siyang suot na pang-itaas upang matatoan siya ni Mang Densyo sa dibdib. Sa tabi nila ay isang maliit na mangkok na may itim na tinta. Hawak naman ni Mang Densyo ang isang manipis na tinik mula sa puno ng kalamansi na nakakabit sa maliit na piraso ng kahoy. Ang gagawin sa kanya ni Mang Densyo ay isang tradisyonal na pamamaraan ng pagtatato na kung tawagin ay pagbabatok.
Nang simulan na ni Mandensyo ang pagtatato sa dibdib ni Baron, ay hindi napigilan ni Baron ang mapangiwi sa sakit. Aray! Ang sakit pala niyan, Mandensyo! Masakit talaga sa simula, pero masasanay ka rin. Nagpatuloy si Mang Densyo at tiniis na lang ni Baron ang sakit. Hindi nga nagkamali si Mang Densyo sa sinabi nito dahil nang maglaon ay nasanay na ang binata sa sakit. Mang Densyo, paano po pala kayo natuto na magtato sa ganyang paraan? Noon kasi, nakilala ko ang isang mambabatok mula sa bundok. Siya ang nagturo sa akin ng ganitong paraan ng pagtatato. Wala akong kaalam-alam noon na magagamit ko pala ang kakayahan kong ito para mas mapalakas ang kapangyarihan ng mutya ng pusit. Nagpatuloy ang pagtatato kay Baron sa mga sumunod pang araw. Kailangan din kasi nilang magpahinga at tumigil dahil napapagod din si Mang Densyo. 2 araw ang lumipas bago natapos ang detalyadong tato na agila sa dibdib ni Baron. Sunod na iginuhit ni Mang Densyo ang ahas sa kaliwang braso ni Baron. Mas komplikado yun dahil sa ginawang detalyado ni Mang Densyo ang balat ng ahas. Habang pinapanood ni Baron si Mang Densyo sa ginagawa nito, ay napansin niya na tila lumalalim ang tinta sa kanyang balat na parang hinihigop yun ng kanyang katawan. Manong, parang nabubuhay na po ang tato ah. Dahil buhay talaga ang mga yan, mas lalo pa yung mabubuhay sa oras na ibigay ko na sa'yo ang mutya ng pusit. Makalipas ang ilang araw, ay natapos na rin ang tato na ahas sa kaliwang braso ni Baron. Sunod namang ginawa ni Mang Densyo ang tato na leon sa kanang braso ni Baron. Habang patuloy si Mang Densyo sa pagtatato, ay naramdaman na ni Baron ang bigat ng mga simbolo sa kanyang balat. Matapos ang ilang araw, ay natapos na rin ang inakala ni Baron na huling tato na ilalagay ni Mang Densyo sa kanyang katawan. Isang gabi, mag-isa at tahimik na nakatayo si Baron sa harap ng dagat. Iniisip niya kung ano na ang nangyayari sa San Vicente. Kinakabahan siya na baka patuloy pa rin ang pagpatay doon ni Mayor Ramil. Naputol ang pag-iisip niya nang bigla siyang tawagin ni Mang Densyo sa kubo. Son, halika na muna din sa loob! Lumingon si Baron at nakita niya si Mang Densyo sa pintuan ng kubo. Hawak nito ang maliit na mangkok kung saan nito inilalagay ang tinta na ginagamit nito sa paglalagay ng tato sa kanya. Agad siyang lumapit sa matanda at sa pagpasok niya sa loob ng kubo ay nakita niyang nakahanda na ang mga gamit ni Mang Densyo sa pagtatato. Oh, Manong, akala ko po ba tapos na po tayo sa mga tato? Hindi pa. May isa pa akong kailangang ilagay sa katawan mo. Ito na ang huling tattoo mo, Baron. At ito, ang pinakamalakas sa lahat. Ha? Pinakamalakas, Mang Densyo? Ano naman pong tattoo yun? Hindi ko pa maaaring sabihin sa'yo. Malalaman mo lang kung ano ang tattoo na yon sa oras na maabot mo ang rurok ng kapangyarihan ng mutya ng pusit. Pero sa ako na ipapaliwanag sa'yo ang lahat. Sa ngayon, ay kailangan ko nang ilagay ang huling tattoo sa likod mo, Baron. Hindi na nagtanong pa si Baron at agad siyang pumayag sa sinabi ni Mang Densyo. Malaki na ang tiwala niya sa matanda dahil alam niya na tinutulungan siya nito upang tapusin ang kasamaan ni Mayor Ramil. Hinubad na ni Baron ang kanyang damit at dumapa sa papag upang maumpisahan na ni Mang Densyo ang paglalagay ng tato sa kanyang likod. Ipinikit niya ang kanyang mga mata at nag-umpisa na nga si Mang Densyo. Hindi natapos ni Mang Densyo ang tato sa likod ni Baron ng isang gabi lang. Marami pang gabi ang lumipas bago yun tuluyang natapos. At sa buong proseso ng pagbuo sa tato niya sa likod hanggang sa matapos yun, ay hindi nagkaroon ng pagkakataon si Baron na makita kung anong klaseng tato ang inilagay doon ng matanda. Isang araw,
Matapos ang huling tato na inilagay ni Mang Densyo sa katawan ni Baron, ay sinabi na sa kanya ng matanda na ipagkakaloob na nito sa kanya ang mutya ng pusit. Isang gabi, sa labas ng kubo, ay nakaupo sina Baron at Mang Densyo sa lupa, habang may 3 itim na kandila sa gitna nila. Tahimik lang si Baron nang hawakan ni Mang Densyo ang kamay niya. Pumikit ang matanda at marahang huminga ng malalim. Kasunod nun ay umusal ang matanda ng dasal na hindi naiintindihan ni Baron. Base sa mga salitang narinig ni Baron, ay Latin ang binibigkas ni Mang Densyo. May bigat at diin ang bawat salitang lumalabas sa bibig nito. Habang patuloy ang pag-usal ng dasal ni Mang Densyo, ay bahagyang lumaki ang apoy sa mga kandila. Isang malamig na hangin ang naramdaman ni Baron na yumakap sa kanya at may kilabot na gumapang sa kanyang balat. Pagkatapos ng huling salita ng dasal ni Mang Densyo, ay nagmulat na ito ng mata. Tumayo ito at mula sa bulsa ng pantalon ng matanda ay inilabas nito ang mutya ng pusit. Lumapit ito kay Baron at isinabit ang mutya sa kanyang leeg. Nang maisuot kay Baron ang mutya, ay bumalot sa kanya ang isang kakaibang pakiramdam. Parang may dumadaloy na kuryente sa kanyang katawan, mula ulo hanggang talampakan. Kasabay nun, ay naramdaman niya na tila gumagalaw ang mga tattoo niya, na para bang nais kumawala ng mga yon sa balat niya. Huminga ng malalim si Baron at pilit na kinalma ang sarili sa kabila ng kakaibang pakiramdam na bumalot sa kanya. Muling umupo si Mang Densyo sa harapan ni Baron at seryoso siya nitong tinignan. Binabati kita, Baron. Tinanggap ka na ng mutya ng pusit. At dahil dyan, kaya mo nang kontrolin ang iyong mga tato. Susunod ang mga yan sa utos mo at magiging bahagi sila ng iyong lakas. Ngunit tandaan mo na hindi sila literal na mabubuhay, kundi sila ay mabubuhay sa anyo ng isang espiritu at enerhiya. Naiintindihan ko po, Manong. Nararamdaman ko na po ngayon ang lakas nila sa loob ng katawan ko. Parang gusto po nilang lumabas. Ang agila ay sagisag ng iyong talas at bilis sa laban. Kayang makita ng isang agila ang kanyang kalaban kahit gaano pa ito kalayo. Ang ahas naman ay sagisag ng iyong liksi. Hindi ka mahuhuli ng basta-basta at kahit na ika'y masugatan, kaya mong paghilumin ang iyong sugat. At ang leon naman ay ang sagisag ng iyong tapang. Wala kang dapat katakutan sa laban sapagkat taglay mo ang puso ng isang tunay na mandirigma. Manong, yung nasa likod ko po na tato, ano naman po ang simbolismo nun? Gaya na sinabi ko noon, malalaman mo lang kung ano nasa likod mo kapag ginamit mo na ang rurok ng kapangyarihan ng mutya ng pusit. Mangyayari yon kapag magkakasabay mo na palabas ang 3 tato mo, Baron. Bukas ay sisimulan na natin ang pagsasanay mo sa pakikipaglaban. Kailangan ay handa ka na talaga bago ka bumalik sa San Vicente. Maraming salamat po sa inyo, Manong. Salamat po sa pagtulong sa akin at tulungan ng pinanggalingan kong bayan para makalaban ako sa aswang na naroon. Saka ka na magpasalamat sa akin, iyo, kapag nagtagumpay ka na sa misyon mo. Tumayo si Mang Densyo. Tinapik nito sa balikat si Baron bago ito tumalikod para pumasok sa loob ng kubo. Naiwan naman si Baron sa labas at tumingala siya sa kalangitan. Naisip niya na hindi na siya maaaring umatras. Napagtanto niyang may dahilan kung bakit hindi hinayaan ng Diyos na mamatay siya nang tumalon siya sa bangin. Dahil siya ang magiging instrumento nito para makalaya ang San Vicente sa kasamaan at pagpapanggap ni Mayor Ramil. Sa sumunod na 3 araw ay walang inaksayang sandali si Baron at sumailalim na siya sa masusing gabay at pagsasanay ni Mang Densyo. Sa unang araw, pinagtuunan nila ng pansin ang tamang paghawak at pagbitaw niya ng atake gamit ang itak. Mahusay at detalyadong magturo si Mang Densyo, kaya naman mabilis natuto si Baron.
Sa ikalawa at ikatlong araw ay naging mas mahirap ang pagsasanay ni Baron dahil nagharap sila ni Mang Densyo sa kunwaring paglalaban. Sa bawat pag-atake ng matanda ay napipilitan siyang buhayin ang kanyang mga tato. Hinayaan niya ang agila sa kanyang dibdib na patalasin ang kanyang paningin. Ang ahas naman sa kanyang braso ay hinayaan niyang bigyan siya ng liksi, at ang leon upang palakasin ang kanyang bawat pag-atake. Sa kabila ng pagod at sakit ng katawan mula sa pagsasanay, ay ramdam ni Baron ang isang bagay na dati ay hindi niya nadarama, at yun ay ang nag-uumapaw na lakas at enerhiya na tila nais laging kumawala mula sa loob ng kanyang katawan. Kinabukasan ng umaga ay naghanda na si Baron sa pag-alis sa isla kung saan siya ilang linggong na malagi. Nang sandaling yun ay handa na siyang bumalik sa San Vicente. Nakasuot siya ng damit na may mahabang manggas upang maitago niya ang kanyang mga tato. Maya-maya ay sumakay na sila ni Mandensyo sa bangka at binagtas nila ang kalmadong tubig ng dagat. Magkatulong silang nagsagwan para mas mabilis silang makarating sa kanilang pupuntahan. Tandaan mo ito, Baron. Ang lakas mo ay hindi lang nanggagaling sa mutya o sa mga tattoo mo. Nasa iyo mismo ang tunay na kapangyarihan. Huwag kang aasa lang sa kung anong meron ka. Gamitin mo ito ng may disiplina at tamang layunin. Opo, Mang Densyo. Hindi ko po sasayangin ang lahat ng itinuro niyo sa akin. Palagi ko pong tatandaan ang mga sinabi niyo. Higit sa lahat, Baron, ang matinding pagsubok ay kung paano mo dadalhin ang bigat ng mga desisyong gagawin mo. Hindi lahat ng laban ay dapat tapusin sa pamamagitan ng dahas. Huwag mong kalilimutan ang dahilan mo kung bakit mo nais wakasan ang kasamaan ng aswang sa inyong lugar. Tumango si Baron habang patuloy sa pagsagwan. Ramdam niya ang bigat ng mga salitang yun, lalo na't malapit na siyang makarating sa San Vicente. Matapos halos ang isang oras, ay natanaw na ni Baron ang malawak na dalampasigan ng San Vicente. Mas naging mabilis ang kanilang pagsasagwan. Nang sumadsad ang bangka sa buhangin, ay hindi muna bumaba si Baron. Lumingon siya kay Mang Densyo na nasa kanyang likuran. Manong, maraming salamat po talaga sa inyo. Walang anuman, Baron. Hangad ko ang tagumpay mo. At sana ay maging matalino ka sa bawat hakbang na gagawin mo. Maingat na bumaba si Baron mula sa bangka, habang dama niya ang bigat ng hamong haharapin. Habang papalayo si Mang Densyo, ay tinatanaw niya ito. Tinandaan niya ang bawat aral at gabay na iniwan nito sa kanya. Nang tuluyang maglaho ang bangka sa malayo, ay humugot siya ng isang malalim na paghinga at nagsimula na siyang maglakad patungo sa kanyang bahay. Sa bawat hakbang ni Baron patungo sa kanyang bahay, ay samot-saring emosyon ang nararamdaman niya. May pagkasabik dahil muli siyang nakatapak sa San Vicente at meron ding kaba sa laban na kailangan niyang harapin doon. Hindi pa rin siya makapaniwala na matapos ang ilang linggo ay naroon na siyang muli sa kanyang bayan. Ngunit sa paglalakad ni Baron ay may kung anong bumalot na kakaibang pakiramdam sa kanya. Tahimik ang buong bayan at tila tuluyan ng tinakasan ng sigla at buhay ang buong lugar. Napansin niya ang ilang bahay na may kabaong sa harapan. Ilang beses siyang napahinto upang suriin ang paligid at doon niya napagtanto na nagpatuloy pa rin ang pagpatay ng aswang sa lugar nila habang wala siya. Nagdilim ang paningin ni Baron sa matinding galit. Ang mga inosenteng tao ng San Vicente ay patuloy na nagiging biktima ni Mayor Ramil na nagpapanggap na pinuno nila. Sa patuloy na paglalakad ni Baron patungo sa kanyang bahay, ay nagulat siya nang makasalubong niya ang kaibigan niyang si Budoy. Maging ito ay nagulat nang makita siya, kaya agad siyang nilapitan ng kanyang kaibigan.
Nanlalaki ang mga mata ni Budoy na tila hindi ito makapaniwala na nakita siya nitong buhay. Hinawakan pa siya nito sa balikat at sa braso niya. Baron? Tol? Teka. Si Baron ka ba talaga? O baka aparisyon ka lang? Ano bang akala mo? Patay na ako. Anak ng... Buhay ka nga! Sa labis na kasiyahan ni Budoy ay niyakap nito si Baron. Kulang na lang ay tumalon-talon ito sa sobrang saya. Matapos ang ilang sandali ay bumitaw ito sa pagkakayakap sa kanya at bahagyang napailing. Anak ng tutyang, Tol! Akala ko wala ka na talaga. Ang tagal mo rin kasing hindi bumalik simula nung nagpaalam ka sa akin na aalis ka eh. Saan ka ba talaga nagpunta? Saka ano nangyari sa'yo? Budoy, mahabang kwento. Saka na ako magpapaliwanag kapag natapos ko ng dapat kong gawin. Ha? Ano bang ibig mo sabihin? Saka ano bang gagawin mo? Alam mo ikaw, ang dami mong sinasabi na hindi ko maintindihan. Basta, huwag ka na munang magtanong. Isa pa, walang dapat makaalam na bumalik na ako dito sa San Vicente ha. Mangako ka sa akin, Budoy. Bakit naman? Basta sundin mo na lang ang sinabi ko sa'yo. Mangako ka. Oo, sige na, pangako. Wala akong pagsasabihan na kahit na sino. Okay, salamat. O sige na, kailangan ko nang umuwi. Kailangan ko muna magpahinga dahil grabe ang pagod ko. Tahimik na nagpatuloy sa kanyang paglalakad si Baron, pabalik sa kanyang bahay. Habang si Budoy naman ay naiwan sa kinatatayuan na nagtataka pa rin at napapakamot na lang sa likod ng ulo. Nang makarating si Baron sa kanyang bahay, ay napansin niyang wala namang nagbago roon. Kung ano ang ayos doon nang umalis siya, ay ganun pa rin sa kanyang pagbabalik. Ang pagbabagong napansin lang niya ay ang makapal na alikabok sa loob ng bahay dahil ilang linggong walang naglinis doon. Matapos na maisarado ang pinto, ay agad na lumapit si Baron sa kanyang papag at humiga. Isang malalim na paghinga ang kanyang pinakawalan dahil sa wakas ay nakabalik na siya sa kanyang bahay. Pumikit siya habang dinarama niya ang pagod mula sa halos 1 oras na pagsasagwa nila ni Mang Densyo. Dahil sa labis na pagod ay agad na nakatulog si Baron at hindi na niya namalayan ang paglipas ng mga oras. Makalipas ang ilang oras ay nagising din si Baron dahil sa pagkatok sa pinto ng bahay niya. Bumangon siya at lumapit siya sa pinto. Hindi muna niya yun binuksan. Sumilip muna siya sa maliit na siwang ng pinto at nang nakita niyang si Budoy ang kumakatok ay saka lang niya binuksan ang pinto. Agad namang ngumiti si Budoy nang makita siya. "Oh, anong ginagawa mo rito, Budoy?" Dinalan lang kita ng kanin at ulam. Sigurado kasi akong wala ka pang pagkain. "Salamat. Tamang-tama't gutom na nga ako. Sige, pasok ka." Pumasok si Budoy, dala ang isang plato na may pagkain. Inilapag nito yon sa lamesa ni Baron sa maliit niyang kusina. Umupo naman agad si Baron at inumpisang lantakan ang mainit na kanin at ginisang gulay na may konting karne na dala ng kanyang kaibigan. Habang patuloy na kumakain si Baron, ay ilang beses niyang narinig ang pagbuntong hininga ni Budoy na tila meron itong nais sabihin sa kanya. Hanggang sa tuluyan ng hindi nakatiis si Budoy. Baka pwede mo namang sabihin sa akin kung saan ka talaga galing oh. Tsaka bakit ang tagal mong nawala? Hindi agad sumagot si Baron. Ninanamnam niya ang bawat subo ng pagkain pero hindi niya natakasan ang mapanuring tingin ng kaibigan. Pagkatapos niyang lumunok ng pagkain ay inilapag niya ang kutsara at tinidor sa gilid ng plato. "Sa ngayon, hindi ko pa handang sabihin ang lahat, Budoy. Pero huwag ka mag-alala. Malalaman mo rin naman sa tamang panahon ang sagot sa mga tanong mo, Budoy." Kailan pa yung tamang panahon na sinasabi mo? Parang hindi naman tayo magkaibigan yan, Baron eh. Nakakatampo ka naman eh. "Mas mabuti nang wala ka munang alam. Para rin to sa kaligtasan mo."
Pero naniniwala ako sa sinabi mo dati na aswang ang pumapatay sa mga tao dito sa San Vicente. Sabi ko naman sa'yo eh, di naniwala ka rin. Pero teka, bakit bigla kang naniwala sa aswang? Akala ko ba ang sabi mo dati sa akin ay hindi totoo mga aswang-aswang. Basta Budoy, huwag ka nang makulit sa pagtatanong, okay? Paano hindi ako magtatanong na magtatanong? Magsasabi ka ng bagay na bitin. Malamang magtatanong ako. Ang labo mo. Parang hindi mo ako kaibigan yan eh. Ang dami mong tinatago sa akin eh. Hindi na ito sinagot ni Baron. Nang matapos na siyang kumain, ay inilapit niya ang walang laman na pinggan kay Budoy. Salamat sa dala mong pagkain ha. Sige na, makakaalis ka na. Mag-iingat ka sa pag-uwi mo. May pagtatampo na tinignan ni Budoy si Baron bago ito umiling. Walang imik nitong kinuha ang plato at saka lumabas ng bahay ni Baron. Ramdam ni Baron ang pagtatampo ni Budoy sa kanya. Pero sa tingin niya ay mas makakabuti para rito na wala itong alam sa sikreto ni Mayor Ramil. Sa ganung paraan, kahit paano, ay mailalayo niya sa panganib ang kanyang matalik na kaibigan. Kinagabihan ay agad na sinimulan ni Baron ang paghahanap sa aswang. Nang lumabas siya sa kanyang bahay, ay napakatahimik ng paligid. Pero alam niya, sa gitna ng katahimikang yun, ay nagtatago ang panganib. Lumabas siya na may suot na sombrero na bahagyang nakababa upang matakpan ang kanyang muka. Nais niyang wala munang makaalam na nakabalik na siya sa San Vicente, maliban kay Budoy. Suot niya rin ang mutya ng pusit at may dala siyang bagong hasang itak. Sinimulan ni Baron na maglakad patungo sa kagubatan sa dulo ng bayan. Alam niyang sa lugar na yun, maaari niyang makita si Mayor Ramil dahil doon niya ito nakitang nagbagong anyo. Matyaga siyang nagmasid sa bawat sulok at pinakiramdaman ang paligid. Nagtagal siya ron sa pag-aanap ng anumang sinyalis, baka naroon nga si Mayor Ramil, ngunit wala siyang nakita. Hindi man nakita ni Baron ang aswang ng gabing yon, sigurado siya na hindi magtatagal ay darating ang oras na magkakaharap sila nito at kapag nangyari yon, sisiguraduhin niya na siya ang magwawagi sa laban nila. Kinabukasan ng umaga ay lumabas si Baron na suot ang kanyang sombrero. Nais niyang malaman kung may naging biktima ba ng aswang noong nakaraang gabi. Sa kanyang paglalakad ay napansin niyang may kung anong ingay sa hindi kalayuan. Sinundan niya ang ingay at dinala siya ng kanyang mga paa sa plaza. Maraming tao ang naroon at sa entablado na nasa unahan ay naroon si Mayor Ramil na may hawak na mikropono at nagsasalita. Huminto si Baron at matalim ang naging titig kay Mayor Ramil. Matagal niyang hinintay ang sandaling yon, ang muling makita ng harapan ang lalaking matagal niya nang nais pabagsakin. Akala mo ay isang anghel si Mayor Ramil na nagsasalita sa harapan nilang lahat. Mga kababayan, alam kong lahat kayo ay nag-aalala sa mga nagaganap na patayan dito sa ating bayan. Ngunit huwag kayong masyadong matakot dahil ginagawa namin ang lahat para mahuli na ang salarin. Pero nais ko ring paalala sa inyo na huwag tayo magpapadala sa takot, lalo na sa mga sabi-sabi na aswang daw ang may kagagawa nito. Hindi totoo ang mga aswang dahil ang gumagawa ng mga pagpatay na ito ay isa ring tao. Nakita ni Baron kung paano napaniwala ng mayor ang mga tao sa mga salita nito. Nakita niya sa reaksyon ng mga naroroon na naniwala ang mga ito sa lahat ng sinasabi ni Mayor Ramil. Nang biglang tumigil si Mayor Ramil sa pagsasalita at iginala nito ang tingin sa paligid, ay napansin ni Baron na saglit itong napatitig sa direksyon niya. Nagtagpo ang kanilang mga mata ng isang segundo at nakita niya ang gulat sa mukha nito. Agad namang sumiksik si Baron sa kumpul ng mga tao at pilit na ikinubli ang sarili. Alam niyang nakita siya ni Mayor Ramil. Alam niyang sa isipan nito ay nagkaroon ito ng hinala na baka buhay pa siya.
Ngunit nagpatuloy lamang sa pagsasalita ang mayor. Makalipas ang ilang minuto ay natapos na ni Mayor Ramil ang dapat nitong sabihin. Unti-unti nang nag-alisan ang mga tao at sumabay si Baron sa dagsa ng mga taong umalis upang hindi siya makita ni Mayor Ramil. Kinagabihan, agad na naghanda si Baron para sa lihim na pagroronda niya sa buong San Vicente. Nangako siya sa sarili na hindi siya titigil hanggang sa makaharap at mapatay niya ang aswang sa kanilang lugar. Ngunit sa gitna ng kanyang paghahanda ay nakarinig siya ng katok mula sa labas ng pinto ng bahay niya. Baron? Baron, nandiyan ka ba? Napamura ng mahina si Baron. Kung kailan paalis na siya ay saka naman dumating si Budoy. Huminga siya ng malalim at saka binuksan ang pinto. "Budoy pare, umuwi ka na. Matutulog na ako eh." Ang aga mo namang matulog. May dala akong pagkain para sa'yo, pare. Baka kasi hindi ka pa kumakain eh. Paborito mo to. Ginataang lang ka. Napatingin si Baron sa dala ni Budoy. Alam niyang hindi siya tatantanan ng kaibigan niya kapag hindi niya yun kinuha, kaya mabilis niyang hinablot ang mangkok mula sa kamay ni Budoy. "Salamat ah. O sige, umuwi ka na. Delikado na sa labas pag ganitong oras. Alam mo namang may gumagalang aswang, di ba? Tapos labas ka pa ng labas ng ganitong oras." Napakamot sa ulo si Budoy at halatang nagtataka sa tila pagmamadali ni Baron. Ibalik mo na lang yung pinggan bukas ah. Bilang kasi ni nanay ang pinggan sa bahay eh. Mapapagalitan ako nun kapag nalaman niyang may nawawala sa mga pinggan niya. Hindi na sumagot si Baron at agad niyang sinarado ang pinto. Narinig niya ang papalayong paglalakad ni Budoy. Matapos na masiguro na wala na si Budoy, ay ipinagpatuloy niya ang kanyang paghahanda para sa misyon niya para sa gabing yun. Maya-maya pa ay lumabas na si Baron habang dala ang kanyang itak. Mabilis siyang naglakad patungo sa gubat. Malakas ang kutob niya sa gabing yun ay magkakaharap na silang muli ni Mayor Ramil. Habang naglalakad sa kagubatan, ay naramdaman ni Baron na tila may nakasunod sa kanya. Inihanda niya ang sarili sa pag-atake. Mabilis siyang lumingon at isang lalaking may dalang gasera ang nakita niya. Nanlaki ang mga mata niya nang mapagtanto niya na si Budoy ang lalaking yon. "Oh, Budoy! Anong ginagawa mo rito?" Ikaw ang dapat kong tanungin yan. Anong ginagawa mo sa gubat ng ganitong oras? Sabi ko na nga ba't aalis ka kaya kumuha lang ako ng gasera sa bahay namin at sinundan ka. Napabuntong hininga si Baron habang pinipigilan ang sarili na wag murahin ang kaibigan. "Umuwi ka na, Budoy. Delikado rito." Hindi ako uuwi hanggat hindi mo sinasabi sa akin kung anong ginagawa mo sa gubat ng ganitong oras. Napailing si Baron sa paraan ng pagtitig ni Budoy sa kanya. Ay ramdam niyang hindi ito aalis nang hindi niya sinasagot ang tanong nito. Alam niyang wala ng ibang paraan, kundi sabihin na niya ang totoo. Ang kulit talaga ng taong to. Sige na nga. Kaya ako nandito dahil hinahanap ko ang aswang. Ha? Ano sabi mo? Bingi ka ba? Kailangan kong patayin ang aswang na yun para matigil ng patayan dito sa San Vicente. Si Mayor Ramil. Siya ang aswang, Budoy. Siya ang naghahasik ng lagim sa lugar natin. Nanlaki ang mga mata ni Budoy. Mahina itong tumawa, sabay iling. Bangag ka ba, tol? Imposibleng si Mayor Ramil ang aswang. Abay, ang bait-bait niya kaya. May aswang bang palaging tumulong sa mga mahihirap? Budoy, huwag kang bulag. Pagpapanggap lang niya lahat ng yun. Ginagawa niya yun para walang maghinala sa kanya at pagtakpan ng pagpatay niya sa mga tao. Pero kung totoo ang sinasabi mo, paano mo naman nalaman na aswang nga si Mayor Ramil? Maabang kwento, tol. Pero nalaman ko nang hindi sinasadya ang sikreto niya nang sundan ko siya dito sa gubat. Alam kong papatayin niya ako kaya umalis ako nun. Pero pinagtangkaan niya akong patayin.
Salamat na nga lang sa Diyos dahil hindi siya nagtagumpay na mapatay ako. Natahimik si Budoy sa mga sinabi ni Baron. Naghalo ang takot at pagkalito sa mukha niya. Sabay silang napalingon at nagulat nang makarinig siya ng malakas na pagtawa sa likuran ni Baron. Nang lumingon siya, ay nakita niya si Mayor Ramil na nakatayo ilang di pa lamang ang layo sa kanila. Tama nga ang hinala ko. Ikaw nga nakita ko kanina sa plaza. Akala ko ay namalikmata lamang ako. Tignan mo nga naman at buhay ka pa rin. Matapos mong tumalon sa bangin na yon, Baron. Hindi ako inayaang mamatay ng Diyos dahil ako ang tatapos sa kasamaan mo, Mayor! Diyos! Sa tingin mo ba ay kaya ka pang iligtas ng Diyos mo ngayong gabi? Mabilis ang sumunod na pangyayari. Sa isang iglap ay nagbago ang anyo ni Mayor Ramil at bigla na lang itong naging aswang. Isang galit na pag-angil ang pinakawalan nito habang nanlilisik ang mga matang nakatingin kina Baron. Malakas na napasigaw si Budoy. Napaatras ito at tila hindi na nito kinaya ang nakikita kaya bigla itong natumba at nawalan ng malay. Mabuti na lamang at hindi natumba ang gaserang hawak nito kundi ay baka nagkaroon pa ng sunog sa gubat na yon. Nang sandaling yon ay hinubad na ni Baron ang kanyang pang-itaas na damit at nilantad kay Mayor Ramil ang mga tato sa kanyang katawan. Agad na umatake si Mayor Ramil kay Baron. Nakaumang ang matatalas nitong kuko na handang bumaon sa laman ni Baron. Ngunit hindi umatras si Baron at sa halip ay mahigpit niyang hinawakan ng mutya ng pusit na nakasabit sa kanyang leeg. Isang malamig na hangin ang bumalot sa kanyang katawan. Sa isip niya ay inutusan niyang mabuhay ang ahas. Mula sa kanyang braso ay nagsimulang gumalaw ang ahas niyang tato. Isang napakalaking espiritu ng ahas ang lumabas mula sa kanyang braso. At bago pa tuluyang makalapit ang aswang kay Baron, ay pumulupot na sa kanya ang ahas na nagsilbing kalasag niya. Nang kalmutin ng aswang si Baron, ay sa katawan ng ahas yung tumama at nagulat ang aswang dahil naramdaman ito ang isang malakas na puwersang pumuprotekta kay Baron. Bago pa man makakilos muli ang aswang, ay ubod lakas na hinampas ito ng buntot ng ahas. Matapos yun, ay bumalik na ang espiritu ng ahas sa balat ni Baron. Tumilapon sa ere si Mayor Ramil bago bumagsak na pasadsad sa lupa. Habang tumatayo ito, ay bakas sa mukha nito ang labis na pagkalito. Anong klaseng itim na kapangyarihan ang meron ka? Hindi mo na kailangan malaman. Bakit, Mayor? Nababahag na ba ang buntot mo? Ngunit sa halip na sumagot, ay biglang nawala si Mayor Ramil sa kinatatayuan nito. Alam ni Baron na hindi ito umalis o tumakas, kundi nag-aabang lamang ito ng tamang pagkakataon para muling umatake. Sa pagkakataon na yon, ay ang tattoo niyang agila naman ang kanyang binuhay. Mula sa dibdib niya ay lumabas ang espiritu ng agila. Naramdaman niya ang malakas na hangin nang lumipad ito paitaas bago dumapo sa kanyang balikat. Biglang naging matalas ang paningin at pandama ni Baron. Narinig niya ang mahinang pag-ihip ng hangin at maging ang pigil na paghinga ng aswang. At sa gilid ng kanyang paningin ay napansin niya ang anino na nakatago sa likod ng isang malaking puno. Mahigpit na hinawakan ni Baron ang itak at saka siya mabilis na tumakbo papunta sa pinagtataguan ng aswang. Nagulat si Mayor Ramil nang bigla na lang siyang bumulaga sa harapan nito. Tatagain na sana ni Baron si Mayor Ramil, ngunit hindi niya inasahan na mabilis nitong mahahawakan ang braso niya at kinagat nito ng mariin ang kanyang kamay. Napasigaw sa sakit si Baron at dahil doon ay nabitiwan niya ang kanyang itak. Matapos yun ay mas naging mahigpit ang pagkakahawak ng aswang sa braso niya at walang kahirap-hirap siya nitong itinapon sa ere. Lumipad si Baron at nang bumagsak siya
ay malakas na tumama ang likod niya sa mabatong lupa. Sa kabila ng pananakit ng katawan ni Baron ay tumayo pa rin siya. Nang sandaling yun ay nagdesisyon na siya na gamitin ang rurok ng kapangyarihan ng mutya ng pusit. Hinawakan niya ang mutya at inutusan niya ang mga tattoo niya na agila, ahas at leon na mabuhay. Nakaramdam si Baron ng labis na init sa loob ng kanyang katawan. Sabay-sabay na gumalaw ang tatlo niyang tato. Sa isang iglap ay lumabas mula sa katawan niya ang tatlong dambuhalang espiritu. Ang ahas na may makinang nalunti ang mga mata, ang agila na may mga nag-aalab na mga pakpak, at ang leon na may gintong balahibo at matutulis na pangil. Ramdam na ramdam ni Baron ang paggabay at pagsanib ng tatlong espiritu sa kanya. Naglakad si Baron patungo kay Mayor Ramil habang nakatingin siya rito ng matalim. Hindi na nagsayang ng sandali si Baron at mabilis niyang inatake ang aswang. Sa pamamagitan ng matalas na paningin ng agila, ay nakita ni Baron ang bawat kilos ng aswang. Gamit naman ang liksi ng ahas, ay nagawa niyang iwasan ang lahat ng pag-ataking pinakawalan nito. Sumugod si Mayor Ramil at muling sinubukang sunggaban si Baron. Ngunit bago pa man dumapo ang matatalas nitong kuko sa kanyang balat, ay ginamit niya ang puwersa ng leon at ubod lakas niyang sinuntok sa dibdib ang aswang. Halos lumuwa ang mata ng aswang sa suntok na yun ni Baron. Nangihina itong napaluhod sa lupa. Nakanganga ito na parabang nahihirapan na itong huminga. Hinagilap ng mata ni Baron ang itak at nang makita niya yon ay agad niya yung dinampot. Mas lalo niyang naramdaman ang enerhiya ng tatlong espiritu ng sandaling yon. Mabilis siyang tumakbo papunta sa aswang at malakas niyang tinaga ang leeg nito. Bumagsak ang pugot na ulo ng aswang sa lupa bago sumunod na bumagsak ang katawan nito. Huminga ng malalim si Baron. Pinunasan ng dugo sa kanyang muka. Pinanood niya ang pagbabalik ng mga espiritu ng ahas, agila at leon sa pagbalik ng mga yon sa kanyang balat. Isang mahina at paos na boses ang biglang pumunit sa katahimikan ng kagubatan. Anong nangyari? Nilingon ni Baron si Budoy na nakahandusay sa lupa at pilit na bumabangon. Halatang hilo pa ito mula sa pagkakahimatay kanina. Lumapit si Baron sa kaibigan at tinulungan niya itong tumayo. Tol, nasa na si Mayor? Nasa na ang aswang? Sayang, Tol. Hindi mo nakita kung paano ko tinapos si Mayor Ramil. Wala na siya, Budoy. Patay na ang aswang na namiminsala dito sa San Vicente. Nagtagumpay ako. Sayang nga. Ikwento mo na lang sa akin mamaya ah. Ngunit bago pa makasagot si Baron, ay bigla siyang natigilan nang naramdaman niyang gumagalaw ang malaking tattoo niya sa likod. Pakiramdam niya ay may kung anong nilalang ang gumagapang sa ilalim ng kanyang balat. Doon niya naalala ang sinabi ni Mang Densyo na sa oras na sabay-sabay niyang binuhay ang tattoo niyang ahas, agila at leon, ay magigising ang nilalang na tinattoo nito sa likod niya. Nanlamig ng gusto si Baron. Tumalikod siya kay Budoy upang makita nito ang tattoo sa kanyang likod. Budoy, sabihin mo nga, anong tattoo nasa likod ko? Tol, anong klaseng tattoo ba yan? Bakit? Anong itsura? Sabihin mo! Parang isang aswang, tol. Ay, hindi. Hindi aswang. Parang diablo. Bumilis ang tibok ng puso ni Baron at bago pa siya makapag-isip ng gagawin ay isang mainit na hangin ang naramdaman niya sa kanyang likuran. Isang itim na usok ang lumabas sa tattoo niya sa likod at naramdaman niya ang bigat ng presensya nito. Mabilis na napunta ang itim na usok sa harapan ng dalawa at mula roon ay isang nakakatakot na nilalang ang nabuo. Isang malaking aswang na halos 2 tao ang taas.
Malaki ang katawan nito at may matutulis na mga kuko na maihahalin tulad sa patalim. Kulay itim ang balat nito at meron itong mga ngipin na matutulis. Pula ang mga mata ng aswang na parang 2 bolang apoy na lumulutang sa gitna ng kadiliman. Hindi naman makapaniwala si Baron habang nakatingin sa nilalang na nasa kanilang harapan. Wala siyang ideya kung bakit ganong nilalang ang inilagay ni Mang Densyo sa likod niya. Kinalibutan siya ng gusto dahil naramdaman niya ang panganib na dala ng nilalang na yon. Hindi yun gaya ng presensya ng 3 niyang naunang tato dahil ang presensya nun ay mabigat at punong-puno ng matinding kasamaan. Hanggang sa mula sa madilim na bahagi ng kagubatan ay lumabas si Mang Densyo. Nagulat si Baron kung bakit naroroon ang matandang lalaki. Tumayo ito sa harapan ng nakakatakot na nilalang. Sa wakas, matapos ang napakahabang panahon, muling nabuhay ang supremo ng mga aswang na aming sinasamba. Mang Densyo, anong ibig sabihin nito? Bakit ganyang nilalang ang nilagay mo sa likod ko? Lumingon ang matanda kay Baron at isang mapanlinlang na ngiti ang gumuhit sa labi nito. Ang totoo ay ginamit lamang kita, Baron. Ginamit kita para buhayin si Mahadlaw, ang dakilang supremo ng mga aswang na sinasamba ng aming angkan. Ang naunang 3 espiritu na inilagay ko sa iyong katawan ay mga pambulag lang sa totoo kong layunin. Para paniwalaan mo na maganda ang aking intensyon. Pero ang totoo, ginamit ko lang ang katawan mo para mabuhay muli si Mahadlaw. Hayop kang matanda ka. Dahil sa ginawa mo, ay mas malaking panganib ang dinala mo hindi lang dito sa San Vicente, kundi sa iba pang lugar. Hindi ko akalain na nagawa mo akong lukuhin. Wala kang pinagkaiba kay Mayor, dahil parehas kayong mga manlilinlang. Mga halimaw kayo! Wala akong pakialam sa nararamdaman mo. Matagal ko nang inaasam ang pagbabalik ng aming Panginoon! Muling humarap si Mang Densyo kay Mahadlaw at naglakad ito papalapit sa makapangyarihang aswang. Lumuhod ito sa harapan ni Mahadlaw at idinipa ang mga kamay. Mahadlaw! Aking dakilang supremo! Dapat mo kong pasalamatan dahil ako gumawa ng paraan upang ikaw ay muling mabuhay! Unti-unting tumingin ang mapupulang mata ni Mahadlaw kay Mang Densyo at sa hindi inaasahang pangyayari ay biglang sinakmal ni Mahadlaw ang buong ulo ng matandang lalaki. Malakas nitong hiniklas ang ulo ni Mang Densyo at nang bumagsak ang katawan ng matanda sa lupa ay wala na itong ulo. Tila sarap naman na kinain ni Mahadlaw ang ulo ni Mang Densyo. Napaurong si Baron at Budoy sa labis na pagkasindak. Hindi sila makapagsalita matapos makita ang madugong eksena sa kanilang harapan. Maraang bumaling ang tingin ni Mahadlaw kina Baron at Budoy. Naramdaman ni Baron ang labis na gutom ng aswang dahil siguro sa matagal nitong pagkakahimlay. Matapos yon ay mabilis na sumugod si Mahadlaw kina Baron. Ang unang inalala ni Baron ay si Budoy dahil alam niya na wala itong laban at proteksyon sa aswang na yon. Budoy! Tumakbo ka na! Tumakas ka na! Bilisan mo! Agad namang tumalima si Budoy at nakita niya na nagtago ito sa likod ng isang puno imbis na umalis. Wala nang oras si Baron para paalisin pa ang kaibigan, kaya hinawakan niya ng maigpit ang mutya ng pusit at inutusan niyang mabuhay ng magkakasabay ang 3 tato. Isang nakakasilaw na liwanag ang bumalot sa kanyang katawan at sabay-sabay na lumabas ang mga espiritu ng kanyang 3 tato sa kanyang katawan. Sa kanyang dibdib, naramdaman niya ang lakas ng pagaspas ng agila. Sa kanyang kaliwa naman na braso ay naroon ang isang dambuhalang ahas at sa kanan ay ang espiritu ng leon. Malakas na sumigaw si Baron at sinalubong niya si Mahadlaw. Iniwasan niya ang matatalim nitong kuko. Ngunit mabilis na lumingon sa kanya si Mahadlaw
At nang makita niyang kakalmutin siya nito, ay mabilis na pumulupot sa kanya ang espiritu ng ahas. Laking gulat ni Baron nang tumagos ang mga kuko ng aswang sa ahas at bumaon yun sa kanyang dibdib. Ang agila naman ay bumulusok mula sa ere at sinugod si Madlaw gamit ang kanyang matatalim na kuko. Subalit bago pa ito makalapit, isang mabilis na hampas ng kamay ng Supremo ang nagpabagsak dito sa lupa. Napagtanto ni Baron na walang laban ng mga espiritu ng mga tattoo niya kay Mahadlaw, kaya sinubukan na niya na sariling lakas na lang niya ang gamitin. Mahigpit niyang hinawakan ng kanyang itak at buong puwersang tinaga si Mahadlaw, ngunit hindi man lang ito nagalusan kahit sobrang talim ng kanyang itak. Muling umatake si Baron, ngunit sinalubong siya ng malakas na suntok ni Mahadlaw at tinamaan siya sa muka. Tumilapon siya sa ere, sabay bagsak ng malakas sa lupa. Naramdaman ni Baron ang pag-agos ng dugo mula sa loob ng kanyang bibig. Sinubukan niyang bumangon, ngunit mabilis na lumapit si Mahadlaw sa kanya at bumaon ang matatalim nitong kuko sa kanyang balikat. Napasigaw siya sa labis na sakit. Mahigpit na hinawakan ni Mahadlaw ang kanyang magkabilaang balikat at pagkatapos ay binalibag siya nito sa lupa. Nanghihinang napahandusay sa lupa si Baron. Halos hindi na niya maramdaman ang sariling katawan sa dami ng sugat na kanyang natamo. Kahit pakiramdam niya ay wala siyang laban at ang mutya ng pusit kay Mahadlaw ay nagpumilit pa rin siyang tumayo para ituloy ang laban kay Mahadlaw. Pwe, yan lang ba ang kaya mo? Halika! Hindi pa tapos ang laban! Malakas na umangil si Mahadlaw at sumugod itong muli kay Baron. Isang napakalakas na sipa mula kay Mahadlaw ang tumama sa kanyang tiyan. Muling tumilapon si Baron at bumangga ang likod niya sa puno kung saan nagtatago si Budoy. Tumusok ang likod niya sa isang matulis na sanga ng puno. Namilog ang mga mata ni Baron. Napakagat siya sa kanyang labi sa sobrang sakit. Ngunit laking pagtataka niya nang makita niya na napaluhod si Mahadlaw habang sapo ang dumudugong tiyan. Hindi niya matandaan na tinamaan niya ito roon, kaya nagtaka siya kung bakit nagkaroon ng sugat sa tiyan ang halimaw. Pero dahil wala na siyang oras para mag-isip, ay inihanda na niya ang sarili sa muling pag-atake. Ngunit nang akmang susugod na siya kay Mahadlaw, ay biglang kinapitan ni Budoy ang isa niyang braso. Pre, sandali lang! Bitiwan mo ako, Budoy! Kailangan ko pa lumaban! Sandali lang! Mukhang alam ko na kung paano matatalo si Mahadlaw. Sandaling napahinto si Baron sa sinabi ni Budoy. Anong ibig mo sabihin? Hindi ba natusok ang sanga sa likod mo? Tumusok yung sanga sa tattoo mo sa likod kung saan naroon ng imahe ni Mahadlaw. Tapos tignan mo si Mahadlaw. Nagkaroon din siya ng sugat sa tiyan. Ibig sabihin, kung anong mangyayari sa tattoo mo sa likod, ay ganun din ang mangyayari sa aswang na yan. Agad na nakuha ni Baron ang ibig sabihin ni Budoy. Wala mang kasiguraduhan kung tama ito, ay kailangan pa rin niyang subukan ang bagay na yon. Luminga siya sa paligid hanggang sa nakita niya ang gasera na dala ni Budoy. Kinuha niya agad ang gasera habang nanghihina pa rin si Mahadlaw. Budoy! Kailangan mo sunugin na likod ko! Bilisan mo! Ano? Ayoko, Baron! Ayoko, saktan ka! Hindi tayo mayaman sa oras, Budoy! Gawin mo na! Pero... Ngayon na, Budoy! Sunugin mo na ang likod ko! Inabot ni Baron ang gasera kay Budoy. Nanginginig ang mga kamay ni Budoy nang kunin nito yon. Tumalikod siya kay Budoy at ibinuhos nito ang kerosene mula sa gasera sa likod ni Baron. Handa ka na ba? Huwag ka na magtanong! Gawin mo na! Matapos yon ay narinig ni Baron ang pagkiskis ni Budoy sa baon nitong posporo hanggang sa itinapon na nito ang may sinding palito ng posporo sa likod niya. Malakas na napasigaw si Baron nang mabilis na nilamon ng apoy ang kanyang likod. Halos mangisay siya sa sakit
dahil parang pinupunit ang kanyang balat at laman. Hindi na niya nakayanan ng sakit, kaya't napadapa siya sa lupa. Sa kabila ng lahat ng sakit, ay nagtiis siya. Hindi makapaniwala sina Baron at Budoy nang makita nila na biglang nagliyab din ang buong katawan ni Mahadlaw, kasabay ng pagkasunog ng tattoo ni Baron sa kanyang likod. Napatakbo kung saan-saan si Mahadlaw habang malakas na sumisigaw, hanggang sa natumba ito at nagpagulong-gulong pa sa lupa. Pilit nitong inapula ang apoy sa katawan nito, pero hindi ito nagtagumpay. Hindi nagtagal ay huminto na sa pagwawala si Mahadlaw. Patuloy pa rin ang apoy sa paglamon sa halimaw na tila hindi yun mawawala hanggat hindi ito nagiging abo. Nang masiguro na nilang patay na si Mahadlaw, ay gumulong sa lupa si Baron, habang si Budoy naman ay agad na hinubad ang suot na damit at paulit-ulit yung hinampas sa nasusunog na likod ni Baron. Hindi nagtagal ay tuluyan ng naapula ang apoy sa kanyang likod. Nanghihinang napahiga sa lupa si Baron habang nakatingin siya sa kalangitan. Bumigat ang talukap ng kanyang mga mata hanggang sa tuluyan na siyang nawalan ng ulirat. Nang bumalik ang malay ni Baron, ay nakahiga siya sa isang kama at agad niyang napagtanto na nasa ospital siya. Agad siyang nagpasalamat sa Diyos dahil buhay na naman siya. Nagulat siya nang bigla niyang nakita si Budoy sa tabi niya. May malapad itong ngiti sa labi at kulang na lang ay tumalon sa sobrang saya nang makitang gising na siya. Buti naman at gising ka na, tol. Akala ko, habang buhay ka nang matutulog eh. Tol, si Mahadlaw, anong nangyari sa kanya? Wala na siya, tol. Nagtagumpay ka sa pagpatay mo sa kanya. Grabe yung ginawa mo, tol. Hindi ko alam kung paano mo kinaya yun. Kahit sa pelikula, hindi ko pa nakikita yun eh. Ikaw talaga puro kalokohan. Pero salamat, tol. Kung di mo yun naisip, baka wala na tayo ngayon. Malamang, nagkakalat na ng lagim si Mahadlaw sa San Vicente. Maraming salamat talaga sa tulong mo, tol. Napakamot sa batok si Budoy at nahihiyang ngumiti. Ikaw naman, wala yun. What our friends are for, di ba? Pero manda ka, paglabas mo dito sa ospital, siguradong may hero's welcome ka sa San Vicente. Aba, hindi mo alam, pinagsabi ko na sa lahat ang ginawa mong kabayanihan. Ikaw talaga, loko ka talaga. Hindi ko naman ginawa yun eh, para maging bayani. Sapat na sa akin na tapos na ang pananalasa ng aswang sa bayan natin. Sus, pa-humble effect ka pa eh. Hindi na lang sumagot si Baron. Sandali niyang ipinikit ang mga mata upang namnamin ang kapayapaan na nasa kanyang puso ng sandaling yon. Hindi siya makapaniwala na 2 aswang ang nagawa niyang paslangin sa loob lamang ng isang gabi. Hinawakan niya ang mutya ng pusit na nasa leeg niya at isang taus-pusong pasasalamat ang ibinulong niya. Paglabas ni Baron mula sa ospital, ay mainit ang naging pagsalubong ng mga taga San Vicente sa kanya. Hindi niya napigilan ang maluwa dahil naramdaman niya ang taus-pusong pasasalamat ng lahat ng tao sa kanya sa pagtapos niya sa masalimuot na kabanata ng kanilang bayan. Sa kanyang pagbabalik sa San Vicente, ay tuluyan niya nang tinanggap ang katotohanan na siya na talaga ang nagmamay-ari ng mutya ng pusit at kasama na roon ang responsibilidad na kaakibat ng mutya. Sa kabila ng sakit, pagdurusa at sakripisyong dinadanas niya, ay natagpuan niya ang tunay na kabuluhan ng kanyang buhay. At yun ay ang protektahan ang bayan na kanyang minamahal.